Magandang umaga po sa inyo lahat. Morning, Pastor, Elder, wala pa si Deacon at sa mga leaders po natin. At sa bawat isa ay magandang umaga po sa inyo lahat. Happy ba kayo? Happy naman? Gusto ko happy kayo, di ba? Yun ang, hindi po ako may sabi noon. Actually, ang Panginoon na may sabi. Dahil rejoice always. Yun sabi niya. Kaya ano man na maging sitwasyon, gusto niya happy kayo. Ayaw niya maging malungkot kayo. Yan po yung huli nating pinag-aralan. At nagkataon po naman na ako ngayon ay magsasalita sa inyo. Sabi ko nga sa Panginoon, every time na meron pong i-assign sa atin ng ating mahal na pastor, ay hindi po ako basta gagawa ng mensahe. Ito po ay amin. Hindi lang po ako, maging ang ating mga leaders ay talagang, kumbaga nagpupuyat po rito at kinakausap ang Panginoon dahil hindi po pwede yung gusto lang namin ang sabihin namin sa inyo. Sapagkat pagka ganun po, baliwala po yun. Sapagkat kung katalinuhan lang about sa Bible, about sa ano, baliwala po yun. But rather, every time na mayroon pong tatayo dito, you have to understand na ito po ay aming kinakausap ang Panginoon at ito po yung gustong niya maging mensahe. Una sa lahat, maging mensahe sa akin. Pangalawa ay maging mensahe sa bawat isa. Hindi po madaling tumayo dito sa likuran ng pulpitong ito at kami po ay nagre-represent ng salita ng Panginoon. Kaya ito po ay napakahalaga sa dahilang sabi nga, heaven and earth will pass away. But one thing ang hindi po lilipas kahit sa eternity ay ating pag-aaralan pa rin yun ay ang salita ng Diyos. Kaya nga, noong last time, sabi ko nga sa inyo, kung dito palang inip na kayo, na kumbaga sa every time na pupunta kayo doon, nainip kayo, ang haba naman nung preaching. Tagal naman, gustong-gusto nyo nang umuwi. Sabihin ko na po sa inyo, pagdating natin sa langit, pag-uusapan pa rin natin ganito. Mas mahaba po ron. Kasi that will be forever and ever. Ngayon pa lang, piniprepare na ng Panginoon yung mga bagay na yon para pagdating natin sa langit, yung katuparan ng mga bagay na ating naririnig dito po sa lupa. Forward by faith. Yun po yung kinanta kanina ng choir. Eksakto naman. Sabi na nga na ating pastor, anuhin mo yung 23, 24, and 2 Corinthians. Sabi ko, naku patay, ang haba na nito. Nung aking pong pinagmumuni-munihan, nag-focus lang po ako sa tinatawag nating pananampalataya. Yan po yung aking title, Stand Firm in Your Faith. Yan po yung huling talata, kung mapapansin nyo, dun sa ating binasa kanina ni kapatid na Salde, we're talking about faith. At napakahalaga, how to stand firm in our faith. Especially right now, na ngayon po, nandito tayo sa ganitong kalalagayan na marami pong kaguluhan at para bang nagkakaroon ng tawag dito. Sabi nga, ano yun po ba, base sa survey, itong mga nakarang araw from 2020 up to this time, ito yung pinakamaraming, just for the span of 3 years po, pinakamaraming nagpakamatay. Hindi po namatay kung hindi nagpakamatay. Sa anong dahilan? Sa dahilang sila po ay nagkaroon ng tinatawag nating anxiety at nagkaroon talaga ng hindi na malaman kung ano nangyayari sa mundo at hindi na makaya ang mga bagay nangyayari, lalo na po nung time ng COVID at maraming nalugi sa negosyo, nakasurvive sa COVID. Pero ganun pa man ay nalugi negosyo, hindi nila matake. Na ganun ang naging sitwasyon nila, mga kapatid, nakakalungkot. At marami po ang nangangailangan ng pag-asa, kaya kailangan natin ikalat o ibahagi ang pag-asang yan mula sa salita ng Panginoon. At tangi po ang pag-asa, at yan ay, ang pag-asang yan ay masusumpungan lang natin sa Panginoon. Wala pong iba kung hindi sa Panginoon. Okay, so ngayon po ay, alam nyo, this is the 4th time as I review, para lang po makita nyo. Ito po yung inumpisahan natin ng Corinthians noong November 14
na ang ating pastor nagsalita po. Puro naman si Pastor pa po ito. Dahil ang naging pinag-usapan natin doon, the groundwork of ministry, it is grace. Natatandaan niyo po yun. So our pastors talked about grace, biyaya. Okay, ang biyaya po, ito isang bagay na hindi po natin, tawag dito, hindi tayo karapat-dapat, pero ibinigay ng Panginoon. Yung biyayang yun sa atin, para tayo po ay talagang, dahil sa sobrang mahal niya tayo, yung biyayang yun na hindi karapat-dapat, ipinagkaloob sa atin. So, ang ano po niyan, sabi ko nga po, ito yung, ang magkakaruktong po niyan ay ang love, mercy, grace. Yan po yung magkakaruktong eh. But, ano po yan, sabi ko nga, yung biyayang yan ay hanggang pagdating mo doon sa langit, maalala mo, it's only by grace we are saved. Di ba? Ito, nandito tayo dahil sa biyaya ng Panginoon, not because of us, but because sa biyaya ng Panginoon. So, yan po ay inano ng ating pastor, binigyan ng pansin po yan. Pagkatapos po nung 12, ay sabi niya, boasting without offense. Ito po ay hindi po yung nagyayabang ka na hindi ka makakatisod, but rather ito po yung confidence mo that you have that grace, that you have that faith. Kaya ngayon, pagka nagsalita ka sa ibang tao, parang ang dating natin mayabang, parang kayo lang ba mapupunta sa langit? Paano naman kami? Ganun ang dating po. Alam nyo, di ba may mga kuminsan, pagka nakausap nyo ang tao, and gusto nyo silang maakay sa Panginoon, at pagka nalaman nila, bakit ikaw sigurado ka pang langit? At pagka sinabi pong, oo, yabang mo naman. Di ba ganun po ang dating? Yabang mo naman, bakit? Sobra babait mo. Akala nila, ang tao ay mapupunta ng langit dahil sa kanyang sinasabi natin works. But rather, it's not. It is by grace. Kaya ang dating ngayon, yung mga tao, na pagka sinasabi ni Paul ito, yabang naman ng mga to. Sila na ba mapupunta ng langit? Paano kami? O, kayo lang ba? Yan, yun po yung sinasabing boasting. Ngayon, napag-usapan po doon yung ating security of boldness, yung ating God is our witness, ayan. Ngayon, doon po sa ating binasa, sinabi po ni Paul na God is my witness. Actually, sinabi, yun po yung napag-aralan na natin. Pero parang hindi na po natin isa-isahin yon. Talaga po ang tingin ng tao sa iba, mayabang tayo in the sense na tayo lang daw, parang sinasabi niya, tayo kayo lang ba? Hindi po, lahat. Pwede maligtas. Kaya nga po yung word sa John chapter 3, John 3:16, for God so loved the world. Okay. Pagka sinabing the world, yung katauhan, hindi yung ano ng mundo. Okay? Kasabi kasi sa John, love not the world. Ano yung world? Yung pong sistema ng mundo. Yung sinabi ng Panginoon sa John 3:16, for God so loved the world, referring to you and me. Referring to the people na He created. Kaya yung mahal na mahal niya. Yung word na so loved, pinatunayan that He gave His only begotten Son. Yung binigay niya, hindi po tayo karapat-dapat dun eh. Okay? That He gave His only begotten Son, that whosoever, ito po yung madalas kong sinasabi sa mga tao pong mga sekta, nang sasabi, ay, join kayo sa amin. Dito, pagka kayo nag-join sa sekta namin, maliligtas kayo. May narinig na ba kayong ganyan? Kami tama eh. Kami ang tamang daan. Kami ang dating daan. Pinalito ka na, ano ba talaga sa ba ang daan? Okay. Sabi naman ng iba, lahat naman yan. Ang daan yan, iba-iba nga lang. Narinig nyo na ba to? Iba-iba nga lang, pero lahat yan patungo pa rin sa Diyos. Narinig nyo na ba yan? Narinig ko na po yan. Pero ito po, sabihin ko sa inyo, hindi po lahat ng daan, tama po yun, yung lahat ng daan patungo sa Diyos nilang sinasamba. Kunyari, sinasamba mo si Rizal, di papunta ka doon sa ni Rizal. Tama? Yun ang Diyos mo eh. Sinasamba mo si Buddha. Kung ano tinuturo ni Buddha, doon ka papunta. Pero hindi po lahat
ng tinatawag nating reliyon ay patungong langit. Yun po ang katotohanan. Patungo sa Diyos nila, pero hindi lahat patungong langit. Isa lang ang daan. Sabi ng Panginoon, I am the way, the only way, the truth, katotohanan, and the life. Ako lang ang daan. Walang iba. The truth, katotohanan, and the life, eternal life. No one can come to the Father except through me. So, pagka hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Kristo, sorry to tell po, hindi kayo makakarating sa kaharian ng Diyos. Your name will not be written in the book of life. Alam niyo ba, pagdating natin sa heaven, alam niyo ba ang parang ito ay isang kasalan? Nakapunta na ba kayo sa exclusive na kasalan? Ha? Nakapunta na ba kayo dyan? Na pagka kayo pumunta sa hotel, titingnan muna yung, sir, ano po name nila, sir? Hindi ka po pwede basta mag-intruder, yung gate crosser. Yung pasok po ako, pinsan po ako niyan. Nung ikakasal si Juan at si Maria. Pinsan po ako. Hindi po. Ano po pangalan nila? Pati po hingi ng ID? Ano nyo ba yan? Hindi lang yung mag-ano ka ng pangalan. May ID po kayo. Lalo na pagka ito'y malaking kasalan talaga. Kasi limitado lang ang guest. Naalala nyo ba, mayroon pong gate crosser sa Malaysia ata yun, na nabalita, na ang daming nagpunta, nagtataksi, ba't ang daming tao? Yung ibang mga guests, wala na maupuan. Nung inisa-isa niya, hindi niya pala makakilala yung iba, gate crosser. Nabalitaan nyo ba yan? Nakikain lang. Nakikain lang po. At totoo lang, meron pong ganyan, lalo sa probinsya. Sa probinsya po. Uy, though hindi ka imbitado, kasalan parang sa probinsya Naku, lahat ng barangay pumupunta. Di ba? Ngayon, yung dami ng pagkain, ano nangyari? Naubos yung pagkain natin. Ang daming bisita. Hindi mo naman kilala yung iba. Sa kabilang baryo pala yun. Pero alam nyo kung bakit po ito sinasabi? Pagdating mo sa langit, meron pong book of life. Doon po, hahanapin kung nakasulat kayo. Paano kayo makakaano doon? Masusulat. Di ba? Pagka meron po mga kasal importante, meron nakasulat RSVP. May backup French po yan eh. Pero ang sabi doon, parang ganito lang po yan. Nakalimutan ko yung RSVP. Anyway, parang ano po yan. Kung magsabi ka, kung pupunta ka, ililista ka na. Reserve. Kasi 2 seats, di ba? Minsan, 3 seats. Yan. Sulat na po yung pangalan nyo. Para pagdating nyo ron, nakasulat na, at papapasukin ka. Alam mo, sa langit po, may malaki pong gaganaping kasalan. Alam nyo ba yun? Meron po. May gaganaping kasalan. Ang tanong lang, kasama ka ba sa kasalang yun? Nakasulat ka kaya? Yan po ay nasa Revelation. Bagamat di po natin pag-uusapan yan. But rather, may book of life, your name should be written therein, kasi pagka hindi po kayo makakarating ng langit. Paano ka makakarating ng langit? Paano ka masusulat doon? Okay? Tawag ka sa Panginoon. Sabi niya, sino man tatawag sa Panginoon at sasampalataya sa Kanya, siya ay maliligtas. Pagka mayroong kang tatak, at yung mga po yung nasabi ng ating pastor nung last week, God's will is always yes in Christ. Tatandaan yon? Yes in Christ. Kalooban ng Panginoon ng bawat isa mapunta ng langit. Tama po ba yon? Kasi ang sabi ng Panginoon, whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Para sa lahat ba yon? Yung word na whosoever, para sa ano lang ba yon? Sa mga Katoliko ba lang yon? Sa mga iglesia ni Kristo ba yon? Sa mga Muslim lang ba yon? Sa mga Buddhist lang ba yon? Hindi po.
Kaya hindi po pwedeng sabihin natin na tayo dito, huwag niyo sasabihin niya, ay attend kayo, ay si kapatid, ay kapatid, good morning. Kalimutan ko yung kaibigan ni kapatid na Joel, maganda pag-uusap namin. Kalimutan ko yung name niyan eh. Medyo kakaiba yung name niya, Jorex. Good morning, kapatid. Nakita kita. Kahit nakamas ka, natatanda, malayo pa ako, malayo pero alam kong ikaw yan. Kasi po nagkaroon ka namin ng magandang pag-uusap. Isa sa mga sinabi ko sa kanya, kapatid, kahit magmiyembro ka dito, hindi ito yung kaligtasan. Hindi ka yayayain kapatid na Joel para kami tayo magparami dito. Para lang for what? Quantity? Natatandaan niyo yung minention ni Pastor about quality? That quality is having a relationship with God. Yun po yun. Hindi katulad nung iba, dito kayo, halika pabautismo na kayo. Ito ang tamang daan. Dito na. Di ba? Kasi kami ang tama, pagka kayo naging miyembro namin, mapupunta kayo sa langit. Iba, baka mapunta sa langit. Ang tawag nila iba dan pagka reliyon po na ganyan, tinatawag nila, the dues. Ito yung dapat mong gawin. The dues. Gawin mo to. Kailangan kang, di ba, tayo naman, alam niyo naman dati. Kailangan mo magnobina, magrosaryo, di ba? Tatandaan na yung mga sacrament sa tinatawag, hindi na para isa-isahin. You have to do that. Pagka hindi mo nagawa yun, sisindi ka pa nga ng kandila lumuluhod ka pa, di ba? At lumalakad kang paluhod. Alam ko, ang aking may bahay, ginawa yan yan po ay nagsisindi pa ng kandila doon sa, hindi ko, kaya po ata yun. Nakasama pa ako noon. Kasi po, siyempre, ako po ay, alam niyo na, nanliligaw, kaya medyo kailangan samahan. Pero alam niyo, lahat po ng bagay nito, baliwala. Sa totoo lang. Okay? Nakuha niyo po, the dues. Ito gawin mo. Pero maganda po, alam niyo sa Panginoon, alam niyo kung ano? He did it. I did. Sabi ng Panginoon, done, anak. Tapos na. It is finished. Done. I did it for you. Itong cross na to, imbis na mamamatay, tayo para sa kasalanan natin, no more. Kinuha niya na. Okay? So, naku, napahaba ako sa intro, Pastor, sorry. Sorry po sa inyo. So, yun po yung ating yes. Sabi niya, God's will is always yes in Christ. Tatandaan nyo, yes by confirmation. Yes by anointing. Hindi na po para yes by seal. Alam niyo, pagka tinatakang ka, sealed by the Holy Spirit, tiyak langit ka, confirm, I'm going to heaven because of the Lord Jesus. He anointed me. Yun po yung kung nakuha niyo mensahe last time. At ang sabi yun, yes, it is by guaranteeing. Wow! Guaranteed. Guaranteed, langit. Confirm, langit. Anointed. Wow! Galinda, ang ganda po. At ang matindi doon, sealed by the Holy Spirit. Alam niyo yung tatak. Natatakan ka na. Akin ka na. Alam niyo sa probinsya, kahit po magkakahalo ang mga baka, alam nung mga may-ari na kanya yung bakang yun, hindi mo pwedeng kunin. Kahit magkakahalo po yan. Sa field, hindi mo pwedeng kunin. Saan ang dahilan? Meron pong tatak. Meron silang, kung mapapansin nyo, sa likod ng baka, yung mga probinsyana, meron pong tinatatak dyan. Ano pa lang yan, pagka yung palaki pa lang sila, tinatatakan na yan sa kanilang katawan at may tatak na po yun. Yung sealed. So ngayon po, with those foundation na ating narinig sa ating pastor, tayo po ay pupunta, we talk about faith. Okay? Kasi grace, faith. Alam nyo, yung biyaya, hindi kayo kailanman tatanggapin nyo ang Panginoon kung wala kayong tamang pananampalataya. Tama? Kaya we have to stand firm in your faith. Ang tanong, tama ba yung pananampalataya nyo? Yun ang tanong. Kasi po, bakit? Ang mga Muslim may pananampalataya din. Alam nyo ba?
Ang mga Buddhist, may pananampalataya din. Ang bawat sekta, even sari-saring sekta, ay may tinatawag silang pananampalataya sa kanilang dinidiyos. Pero ang tanong, tama ba yung pananampalataya nila? Ayan. Ngayon, si Pablo po ay nagsalita sa mga taga-Korinto, you stand firm by your faith. Kasi kung minsan nililigalig kayo sa mga bagay na nangyayari, nililigalig kayo. Ang maganda, pagka kayo naliligalig, tingnan nyo, tama ba yung pananampalataya ko? Kasi baka hindi tama yung pananampalataya. Tingnan nyo po ito. Ayan po tingnan nyo po yung akin. Sabi niya, sabi ni Paul, ito po yung 23, I called God as my witness. Tatandaan nyo yung sinabi ni Pastor kanina, yung nasabi ni Pastor dun sa isang preaching niya, ang guluhan Kaya ito po, ang sabi niya, pagkatapos mo niya sabihin yan, pero sinabi na ni Paul yun, pero para hindi kayo magkagulo, sige, hindi na muna ako pupunta dyan. Ano yung kaguluhan yun? Kasi nga po, pagkatingnan niyo ang mga taga-Korinto, at titigas ng ulo. Yan na nga po yung nasabi ni Elder one time. Ang taga-Korint, ang titigas ng ulo. Siguro mga leaders doon, Elder, sakit siguro ng ulo, no? Kung si Paul mismo, sumasakit ang ulo, naku, hindi natin kakayanin to. Actually, ang church po natin, lahat ng churches, sabihin na, kaya churches tayo, body yun dumadaan po sa matinding pagsubok, alam niyo ba yun? Kaya may divide the church. Magugulat ka, ay, ano nangyari sa church? Nawala, na-divide. Yung isa po, yung pastor, nagtayo ng ibang church, parang, wag naman, hindi nawa mangyari to. Si elder, kunyari, nakakuha ng hindi ako payag kay pastor. Ilipat tayo. Hindi tama yung ginagawa niya. Tapos sabi pastor, hindi, mali yan si elder. Nako, nahati tayo. Merong taga-elder, merong taga-pastor. Parang Noranian, Birmanian. Nag-aaway. Hindi po dapat ganun. Kaya for the sake, sige, hindi na muna ako pupunta. Ito po yung sumunod. Not that we lord it over you, your faith. Masaya kayo Gusto ni Paul maging masaya sila. Because it is by faith, you stand firm. Ano na lang yung magiging mo? Alam nyo, biyaya. Pero you have to stand. Sabi niya, it is by faith, you stand firm. Tingnan nyo po yung mapansin nyo po dyan. Etong sabi, but we work with you for your joy. Kaya, tingnan nyo po gusto niya ni Paul masaya. Ayaw yung nagkakagulo-gulo. Ngayon, ang sabi niya, because it is by faith, yung pong pananampalataya, ang talagang magbibigay sa inyo ng katuwa, ang tamang pananampalataya. Sabi niya, it is by faith you stand firm. Okay? Kuha niyo po yung mga kapatid. Tuloy na tayo. Tuloy na natin ang ating introduction lang po yan. Ayan na po. Sunod lang natin. Sabi niya, ito po yung sabi, talk about that joy. Okay? Sabi niya dito, sabi ng Panginoong Jesucristo dito, I have told you these things. Ang Panginoong Jesucristo po nagsasalita ito. Sabi niya, so that you will be filled with my joy. Sabi niya, yes, your joy will overflow. Even the Lord Jesus Christ is telling us, magpakasaya kayo. Bakit? Because of your faith. Ayan. So, hindi na po natin, kasi last time, when I told you about glad, ano yung G? Nakinig kayo last week. Ano yung G? Nako, nag-recitation, patay na tayo. Ano po yung G? Hindi glad. G na nga Ano yung G? G-L-A-D. Give. Di ba? When you give, talagang nagkakaroon ka ng katuwaan pagka nagbibigay ka Yeah, give love on Christmas Day. Di ba?
Ang saya kaya, di ba? Pagka nagbibigay, it is better to give than to receive. Oh, hindi na po yun. Tapos L is love. A is abide. And D is delight. So you will have that thing. Sabi niya, I have told you these things. Sabi niya, these things that you will be filled with my joy. That joy comes from our Lord Jesus Christ. Sabi niya, yes, your joy will overflow. Di ba? So, di ba, nakakaano yan? Pagka sayang-saya ka, nakahaway iba, nakakuha ba kayo ng ganyang ano? Huwag kayong sasama sa taong malungkutin. Sa taong namumroblema. Ano yung ba yun? Yung negative. Yung masyado, walang kwenta tong natin, gobyerno natin, wala na atang pag-asa, ganyan. Lahat na, puro negative. Walang nakitang maganda, huwag kayo sasama doon. Bakit? Maapektuhan kayo. Maapektuhan kayo nun. Maapektuhan kayo. Kasi nadadala nyo yung tinatawag nilang, anong tawag doon? Yung tawag nila doon, yung vibes. Vibes. Yung nai-impluwensyahan ka, yung pagka natapos mo siyang kausap, parang, pati ikaw namumroblema, nakaano ba kayo ng ganyan? Pero yung taong masaya, yung taong pagka nakangiti na, lalapitan mo lang nakangiti na, ikaw kahit malungkot, nangingiti ka. Nakuha niyo ba yun? Di ba? Pagka pumunta ka, hello, ikaw naman, kahit malungkot ka, nangingiti ka. Bakit? Nakakakita ka ng pag-asa sa taong yun. Yes? So, tuloy natin. Ang madaliin ko na. Now, we talk about faith. Let's talk about your faith. So, what is faith? Eto na. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. So, ano yung pananampalataya? Eto. Now, faith is the substance. Ito yung isang bagay na sa Tagalog po yan Kaya lang Anin natin. Alam niyo sa Tagalog po ay napaka po nung Tagalog na tinatawag nilang. Nasaan yung aking Tagalog? Kaya lang po mamaya na. Iano ko na po ito. Iano ko na lang. So, sabi niya ay ito yung isang bagay na ating inaasahan na maging confirmation. Yan. So, yun po yung ating Kailang. Okay. So, mamaya natin yan. Tapos, sabi niya, the evidence of things not seen. Ito yung bagay na may ebidensya, pero hindi mo pa nakikita. Pero may ebidensya ka na ito yung nag-exist. Example, we talk about air, oxygen. Nakita mo yung oxygen? Hindi. Right? Di nakikita, pero alam niyo ba may oxygen right now? Circulating in us. Paano niyo alam? Buhay ka Tama? Do you see gravity? Talk about the gravity. Yung pagka hinagis mo ang isang bagay, hinagis mo, bumabaksak. Gravitational force. May gravity ba? Meron. Nakikita mo? Hindi. Yan po isang bagay na sinasabing evidence of not seen. Sa mga bagay na ito, alam mo, may Diyos, hindi mo po pwedeng sabihin, paano mo malalamang may Diyos? Nakikita mo ba? May nakausap na nga po ako niyan. Atheist. Sabi ko sa kanya, alam mo, sa mga bagay lang na nakikita mo, mapapatunayan mo may Diyos. Tingnan mo lang ang araw, makapatunayan may Diyos. Lahat ng creation, patunayan may Diyos. Tama? So, yun po yun. So, tuloy natin ang pag-aaral. So, tandaan yan. Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Tapos, sabi po dito, but without faith, it is impossible to please Him or to please God. He that cometh to God must believe that He is, and He is the rewarder of them that diligently seek Him. So first and foremost, sabi niya, without faith, it is impossible to please Him. This is to please God. Okay? Kaya, pagka kayo pumunta ng church,
You have that faith in you na alam nyo, right now, God is with us. Alam nyo ba yan? God is looking at your heart right now. Alam niya yung iniisip nyo. Alam niya kung nakikinig kayo ngayon. Alam niya kung iniisip niyo yung problema mo. Alam niya lumilipad ang isip mo. Alam niya inaanto kayo. Kasi puyat kayo kagabi. Alam niya po yun. Kaya kung minsan, may mga bagay na ito po yung tinatawag niyo, kung alam mong may pananampalataya ka, lahat ng gagawin mo ay sasang-ayon sa Diyos. Dahil you cannot please God, sabi niya, you cannot please Him without faith. Maliwanag po, gano'ng ka-importante pananampalataya? You cannot please God without faith. So, grace and faith, magkaruktong. It's not only by grace. O grace, di ba? We are saved through grace by faith. Natatandaan niyo yan? Biyaya, pero kailangan nyong sumampalataya. Biyaya, Diyos, ito bigay ko sa iyo, anak. Sumasampalataya ka ba? Yun po yan. For he that cometh to God must believe that He is God. Superior yung sovereignty of God. Okay? Kaya sabi niya, that He is the rewarder of them that diligently seek Him. Ano po yan? Pagkapatuloy mong nakikilala ang Panginoon sa iyong pananampalataya, mga kapatid, mas bibigyan ka niya ng reward. Ano yung reward na yun? Kasi the moment na ikaw ay nabubuhay, habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, at ikaw ay nakikilala mo siya, alam niyo, mas bibigay niya lahat ng iyong pangangailangan. Di ba? Sabi natin, pagka nakilala, hindi mo alam dati yan eh, and God will supply all my needs. Oh, kasi you diligently seek Him eh. Sabi ng Panginoon, you ask, sabi niya, call unto me, and I will answer you, and show you great and mighty things that you cannot imagine. Biruin nyo, hindi mo alam dati yun. Pero ngayon, alam mo na. So ngayon, sabi niya, you ask, and it shall be given unto you. You seek, and you will find. Knock, and the door shall be open. Hindi mo alam dati yun. Pero ngayon, pagka nanalangin ka, marami sa atin, pagka nanalangin, sa mga patotoo, salamat sa Panginoon. Tinugon niya panalangin ko. Dati, hindi ka naman nananalangin ng ganun. Tama? Pagka ngayon may katugunan, salamat sa Panginoon. Diba? With tears in your eyes. Because He rewarded to them that diligently seek Him. Remember the word seek. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of the things. Some lang ba? Sabi ba niya some? But rather, ang sabi niya, all the things that you need shall be added unto you. Is that a reward? Rewarder? Kasi you diligently seek Him eh. Kaya napaka-importante po having faith. Ngayon, tuloy po natin to. Ito'y ginawa lang, ito'y gusto kong makita nyo po. Para pagka ano po, ano ba yung faith? Ayan. Ayan. Noon lang po ako. Ito po. Ano po yung faith? So, pagka sinabing faith, tara mas madali pong matandaan yan. Na ito yung nasabi ko na before, pero hindi ko po para sulat nyo. So, faith, F-A-I-T-H. Ito po, may tatlo kong ilalagay dyan sa inyo. Asa? Forget about impossible, trust Him. May imposible ba? Forget it. Forget about impossible, trust Him. Magtiwala kayo sa Kanya. Sa aming Bible study, ay meron po yan sa Luke chapter 18 verse 2. Baka hindi po yung ilalabas sa susunod. Ito po yan. Tandaan nyo po yan. Sulat nyo na. Para pagka sinabing faith, ano ba yung faith? Forget about impossible. Imposible. Trust Him lang. May imposible ba sa Diyos? Wala. Lahat posible. Kasi tinan nyo po, ang sabi niya, you don't have enough faith. Sabi po sa Matthew 17:20. Yan po sabi niya, you don't have enough
faith? Jesus told them, I tell you the truth, katotohanan. If you had faith, even as small as mustard seed, you would say to this mountain, move from here to there, and it will move. E tinan niyo po yung sumunod na talata. Nothing would be impossible. Amen? Kasing laki lang ng butil ng mustasa. Gano'ng kalaki yung butil ng mustasa? Nung una po, tinanong ko yan, ano ba yung mustasa? Yung mustasa, yung mustard. Kaya lang di ko nakakita ng seed niyan eh. So nung may nagsabi sa akin, parang mas maliit pa yan dun sa, alam mo yung sesame seed? Iba, ano yung sesame seed? Pagka kumain ka ng hamburger, may sesame seed yung ibabaw eh. Nakaya niya, lalo sa McDonald's, may sesame seed yung buto. Sabi ng Panginoon, ganun lang kalaki, pananampalataya. Ano sabi niya? Pwede mo sabihin sa bundok na to, umalis kayo, punta ka doon. Bakit? Kasi yung pananampalataya mo, nakabase sa Panginoon, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at ng lupa. Kaya walang imposible sa Kanya. Nakuha niyo mga kapatid, ang problema, hindi natin siya diligently seek Him, hindi natin siya hinahanap, kaya pag kami dumating na problema, nababatter ka na. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Balik ka sa Panginoon. Hoy, sabi pala, I have to have that faith. Lord, I have to stand firm with my faith. Oh, bakit? Sabi niya, sabi niya, you don't have enough faith. Wala eh. Kulang. Sabi niya, nothing would be impossible. Walang imposible. Okay? Hindi ko na lang po nailagay. Isulat nyo na lang po, Luke 18:37. Okay? 27, sorry. Tapos, Luke chapter 1, verse 37. Sulat nyo na lang. Ang sinabi po doon, Jesus said, with man it is impossible. 18:27. But with God, nothing is impossible. Check it out. Baka pumali ako, pero tingnan nyo sa Bible nyo. Tama ba ako? Ano ko lang po yan. Napapag-aralan po kasi namin sa Bible study. Tama? Luke 18:27. And then Luke chapter 1, verse 37. For nothing is impossible with God. Sabihin nyo, paano to? May karamdaman ako. Kapatid na Clarice, kapatid na Glenn, huwag kang mag-alala. Makapangyarihan ng Diyos, pagagalingin kayo. By His power, by your faith. Naalala ko nga yung isang pumunta sa kanyang bulag at sinabi niya, tingin mo ba kaya kong gawin sa iyo ito? Bigyan ka ng paningin? Sabi niya, yes Lord, according to thy faith. Ang saya po'y makikita niyo naman sa Matthew chapter 9, verse 27. Sang-ayon sa pananampalataya, matatanggap po yung paningin muli. Bakit? Sumasampalataya ka eh. Nakuha niyo po, rewarder siya. Sino nagbibigay ng reward? Anak, gusto mo magkaroon ng paningin? Sumasampalataya ka bang kaya ko ibigay sa'yo? Opo, Panginoon, according to your faith. Nagkaroon ng paningin. Yan lang po yun. Kaya, napakaganda po yan. Tapos ano po yung isa? Tignan niyo po yung susunod. Ano po yung una? Forget about impossible. Just trust Him. Posible ba? Walang imposible sa Diyos. Tandaan niyo po yun. Hindi po ako may sabi nun. Biblia po. Talata po niya. Panghawakan niyo lang. Number 2. Ano po sabi? Find assurance in trusting Him. After saying, sabi niya, forget about impossible, trust Him. Magkaroon ng assurance. Huwag ka na mangamba. Huwag ka na magamba. Gusto ng Diyos, happy ka. Tama? Sabi niya, find assurance in trusting Him. Tiwala lang. Okay? Huwag ka na mangamba. Sumasampalataya ka na eh. Okay. Next po. May katugunan ba? Sa ating panalangin? Pagka tumawag ka ba? Sasagutin ka ba niya? Call unto me and I will answer you. Sabi niya, for answers, I trust Him. Sarang maganda pa yun. Pagka nagtanong ka, Lord, ano nangyari? For answers, Lord, I trust you.
Yan po yung magandang natin. Kasi po sa mga bagay na ito, sa buhay po natin to, we have to stand firm our faith. Tandaan nyo, dami na pong nangyayari. Pero huwag niyong kalilimutan, mahal na mahal kayo ng Panginoon. If you cannot trace His hand, trust His heart. Sabi po ng kanta. Tama? O, tingin niyo po. Tingin niyo yung susunod. Medyo bibilisan ko na, pero ito yung nakuha niyo na po ba? Yung faith. Ano yung una? Nawala na yung una. Recite. Yung una. Para ma-retain po sa mind niyo. Forget about, sige po, you say it. Forget about impossible, trust Him. Kalimutan niyo na. Number 2, find assurance in trusting Him. Now, if you want for answers, I trust Him. Mga kapatid, kaya talk about faith, yun lang. Okay? Tingnan niyo po yung susunod. Ito po yun. Kaya tayo kuminsan, alam niyo ba, faith that is not tested is not faith at all. Parang muscle po yan eh. Yung mga nag-gym. Ang faith po parang muscle. You have to exercise para ma-develop yung faith. Parang nag-gym. Ang muscle, hindi po nagde-develop yan overnight. Tama? You have to exercise it daily. Yeah, mag-exercise tayo tuwing umaga. Diba? Ang problema sa atin, tamad na tamad. Diba? Lalakad TV. Diba? Lalakad ayaw, lumakad. Paano kayo magiging healthy? Same is true with your spiritual life. Paano kayo magiging healthy without reading the Bible? Tatandaan nyo, you give your time to God. Diba? You give your talent to God. You give your treasure to God. By doing so, you exercise your faith. Pananampalataya. Paano ka makakatayo to stand firm kung ang pananampalataya mo, mabuhay yung pinatatayuan mo? Remember, sabi ng Panginoon, saan nakatayo ang pananampalataya mo? Sa buhangin ba? Pagka dumating ang unos, mga kapatid, paksa ka. Kasi kinatatayuan mo, buhangin. Yung pananampalataya mo, sino sa inyo ang magtatayo ng bahay sa buhangin? Wala. Tama. Ang gusto natin, alam nyo yung talk about sa bahay, napagawa po siyempre ako ng bahay. That was 8 years ago. Isang bagay nakita ko po sa kanila, yung naghuhukay. Sabi ko, lalim na. Ano pa inuhukay nyo? Kasi yung umpisa po, putik. So hukay. Sabi ko, lalim na. Ba't kailangan ba ganyang kalalim? Kailangan po, dito ko natutunan, kailangan po yung pinapatungan ng pundasyon, matigas. Bato. Kaya pagkaputik pa, tanggal. Pagka nakita na natin, ito na po yung bato, ang lalim. Mga lagpas sa akin, ang lalim naman yan. Sabi ko, ano ba yan? Parang iniisip ko nga, gusto nyo lang ata maghukay. Kala ko ganun. Yung ubus oras ba? Okay lang tayo. Ako naiinip. Pati kailan nyo mabubuhusan yan? Kasi po yung tabi namin, creek. Doon po sa likod namin, creek. Kaya kailangan niya matibay. Nilagyan na ng creek para wag nang tumumba. Sabi ko, doon ko napatunay, ito yung sinasabi ng Panginoon. Kailangan tayo'y nakatungtong ang ating pananampalataya sa bato. Who is that rock? Our Lord Jesus Christ. Okay? With that, alam niyo yung faith. A faith that is not tested is not faith at all. Alam niyo sa Biblia, marami po sa Bible characters po. At ito po yung dito sinusubok ng Panginoon eh. Okay? Si Abraham. Gagawin kitang the father of all nations. Ikaw magiging father of all nations. That will be a great nation. Pero umalis ka dyan sa sa tinatawag nating comfort zone mo. Umalis ka dyan, dadaling kita ron. Okay? Mga bagay na kailangan mong may misyon sa buhay. Alam niyo ba, bawat isa sa atin may misyon pa? Wala ba kayo? May misyon pa ba kayo? Naku mga kapatid, baka wala na kayong misyon, kakatakot yan. Kasi bakit? Kukunin na lang kayo ni Lord. Hindi, really. Kasi kung habang nandito kayo, kailangan alam nyo may misyon kayo. You're not just existing in this world,
But you must be living according to the will of God. Tandaan niyo po yun. Kaya nagtataka kayo, bakit may mga taong sandali lang ang buhay? Tama? Hindi nila nakikita yung mission nila eh. Kasi kung wala ka ng mission, kukunin ka na ni Lord. Opo. Sabi ko nga doon sa isang kasama ko nung isang beses na kausap ko siya, ito yung kasamahan ko sa trabaho, nagkasakit po. At sabi niya, buti na lang, binuhay pa ako ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, kasi nung nabubuhay ka, hindi mo nakikita yung, ito po ay, sabihin, hindi ko sabihin po yung pangalan, pero ito po yung, alam yung Kristiyano, tapos namumuhay siya, hindi dun sa kalooban ng Panginoon. Alam mo yung, yung inaano ng, sige lang, kain lang. Sige lang, eat, drink, and be merry. Ang thinking niya, ligtas na naman ako eh. Sabi ko sa kanya, you're not living according to the Word of God. To His will. Huwag kang sumipa sa matigas na bato. Kasi hindi mo alam kung kailan. Baka mamaya, dumating sa iyo yung pagsubok. Ito kung bakit kami nagtatalo nito. Kwento ko lang po sa inyo. Ito po yung pareho ko na senior officer ng bangko. Pero mananampalataya. Nag-attend po siya, hindi ko sabihin yung church. Pero ito isang Christian church. Pero nagtatalo kami dito sa pananaw na to. Sabi niya, tawag ng ating trabaho yung sumasama sa kliyente at medyo nag-happy-happy. Sabi ko, I disagree with you. I'm sorry. Pare, kaya tayo makakakuha, brother. Kaya tayo makakakuha ng mga kliyente. Kasi kailangan natin sila eh. Kailangan natin sila pakasamahan. Sabi ko, okay lang makisama, pero hindi pwede makisama. You have to stand firm with your faith. Kailangan nila makita, mananampalataya ka. Eh hindi ka inuman mo. Nandun pa kayo sa hindi dapat ka kinalalagyan mo. Kinukuha pa siya na makakatable, libre. Pinanggalingan ko yung gusto ko rin yun eh. Sa pita na laman ko, gusto ko. Pwede excuse? Di ba? Tawag naman eh. Pastor, elder, pwede. Tawag ng ko to eh. Ng aking trabaho eh. Kailangan ko sumama eh. Ayoko man pumunta. Kailangan ko yung makuha yung kanilang mga deposit para lumaki naman makuha ko yung aking target. At sang araw, I'll be promoted. Di ba? I'll be recognized. Yan ang gusto ng tao. Di ba? Pero mga kapatid, I stand firm. Sabi ko, kapatid, no. Sorry. Hindi kita pwedeng sang-ayunan dyan. Ganito na lang gawin natin. Tatalo kami. Kami po ipapunta nun sa nasasabihan ko to. Kasi parang si Paul, kailangan mo sabihan. There are times masakit po. Masakit yung katotohanan. Pero kailangan mo sabihan. Lalo na kung ito ay kapatid mo sa Panginoon. Katulad ng taga-Corinth. Kapatid mo sa Panginoon. Ako po, sabi ko, kailangan ko pa anak, sabihan mo. Di ba, tatandaan nyo sa James, kung may mga bagay kang mabuting ginawa at di mo ginawa, nagkakasala ka. James chapter 4, verse 17. Mabuti mong ginawa. Punta ka ng church. Mabuti ba yung pagpunta mo ng church? Kalooban ng Diyos, nandito ba kayo? Sa church, tayo. Sa chapel. Ayoko po sabihin, chapel, punta lang kayo sa chapel. Hindi church. We are fellowship. Kalooban ng Panginoon, nandito kayo? Ngayon Sunday? Kaysa po nasa kung saan kayo? Kaysa nasa mall kayo? Kalooban ng Diyos, nandito kayo. To worship Him and to give thanks to Him. Ngayon, di kayo pumunta. Nakasala ba? Wala namang ginawa mo sa mo eh. Namasyal lang naman ako eh. Anong ginawa ako? Nagpe-pray naman ako eh. Manonood na lang ako. Mamaya pag sana. Hindi po yun eh. Hindi po ganoon. Alam yung dapat nandito ka, wala ka, nagkakasala ka. Mabuti mong ginawa. Katulad lang po yun. Kailangan kong sabihan. Hindi ko sinabihan. Nagkasala po ako. Nung sinabihan ko, sabi ko, ganito na lang. Nagtatalo tayo eh. Yung pastor mo, pumunta, alam ba na pastor mo yung ginagawa mo? Sabi ko sa kanya. Ito, nagpigilan. Sabi niya, hindi. Ito na lang. Punta mo yung pastor mo. Kung ano yung sinasabi mo sa akin, sabihin mo.
sa kanya, pagka umagri sa iyo, pastor mo, okay. Sama kayo ng pastor mo. Kung anong gusto sabihin. Ngayon, sabi niya, hindi pwedeng, yun na nga, kaya hindi mo masabi sa pastor mo, bakit? Saan dahilan? Alam mo, mali ginagawa mo. Nakuha niyo po yun. Kasi, yung pananampalataya na compromise. Dumating ngayon, yung matinding pagsubok, muntik nang mamatay. Yan ang inaano ko, sabi ko, pare, binuhay ka pa, ibinabalik ka ng Diyos. Kasi may rason pa kung bakit ka buhay. Sabi, pare, umiyak siya. Umiyak siya. Doon niya lang na-realize yung sinasabi ko, kailangan pa bang mangyari sa atin na isang bagay para lang ma-realize nyo mali yung ginagawa nyo? Think about it. There are times your faith will be tested. Oh, ferang kayo ng diablo kung naku ano-ano. Remember, you offer sa inyo yan. Your fame, siyempre, your fortune, sayang I want to be famous. Pero that's not it. Alam niyo, pagdating natin ng langit, di tatanungin ng Diyos, gano'ng kalaki pera mo sa bangko? No, you're not. No, God will not ask you that. Gano'ng kadaming ari-arian mo? Hindi niya tatanungin yun. Gano'ng karami bahay mo? Hindi niya tatanungin yun. Dalawang bagay tatanungin niya. Ano ginawa mo sa kapwa mo habang nabubuhay ka? At ano ginawa mo sa akin? Para sa akin. To glorify me. Remember that parable of talent? May pagsusulit. Remember? Bigyan kita 5. Ano gagawin mo? Inano niya, kinalakal niya yung talento. Bumalik, 5 pa rin. Yung 2, bumalik 2 pa rin. Yung isa, naku, tinago ko na lang po. Tamad. Tamad. Sabi, binigyan kita ng talento. Itinago mo lang. Hindi mo ginamit. Ito mabigat. Kunin ng talento sa kanya. Patay! Yun po yun. Kinuha. Kuminsan yung talentong yung buhay natin. Remember the rich man? Yung kami kamalig. Madalas ko kinukwento yan. Lumaki na lumaki. Ang kanyang kayamanan. Dumating ang puntos, kinakausap niya na sarili niya. Sabi niya, kaluluwa ko, sa madaming panahon, kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Yan naman ang gusto ng tao, tama? Kaya tayo nagtatrabaho, uminom, kumain, uminom, magpakasaya. Sabi mo naman, di ba? Glad, be glad, rejoice in the Lord. Rejoice always. Hindi sa paraan mo, kung hindi sa paraan ng Diyos. Di ba? Sabi niya ngayon, nung kinakausap niya sarili niya, sabi niya, ikaw nahangal, ikaw nahalin, ngayong oras na to kunin ko sa iyo yung kaluluwa. Sino makikinabang ng mga bagay na inipon mo? Buong buhay mo, napagod ka, nag-ipon ka, wala sa Panginoon. Paano? Isang araw, wala na. Sino nakinabang? Wala. Kaya dalas yung naririnig po sa atin, you live for eternity. Not think of this world. Lahat ng bagay iwanan natin. For you have a divine mission. Yung po yung kasunod ko. A divine mission. Dahil lang, ha? Ayan, dahil lang. Naayos ng ating, ayan. Ito po yung una kong puntos. Tagal mo, first point pa lang yan. Maglala. Kaya kung kayo papunta lang, hindi kayo maiinip. Pagka nga kayo nanonood ng Korean novela, hindi nyo nakikita, madaling araw na Sa totoo lang tapatan po tayo. Ako po, pagka nanonood ng sports, hindi ko napapansin. Ang daling araw na. Ilang oras na, nakaka3 oras na ako nanonood. Ito, wala pa tayo 1 oras. Ay, naku, first point pa lang. Naku, sabi ko sa inyo, baka hindi kayo panlangit. Kasi sa langit, parati may ganito, do?
Oh, ito po yung unang puntos. Divine mission. May mission ba kayo? Tayo may mission, di ba? Tayo may mission. Kayo po may mission. Yung mission natin, mission nyo rin dapat. Amen? Ano yung mission natin? Mission. Mission po ng church. We have a mission. It is a mission not ng MCBC, but by God given to us. Remember po yung mission impossible? Di ba may mission? Anong tawag doon? If you not to accept it, ano yan? May word na ganun eh. I-recall nyo nga. Sabihin nyo nga sa akin. Yun di ba pagka makarinig nyo yung mission impossible, tapos if you decide to accept it, ganyan, it will, destroy in a few seconds, di ba? Few seconds, tapos, gagana na yung mission. And tanong, a-acceptin ba yung mission? Ano yung mission natin? Pursue one-on-one evangelism until the one becomes a disciple of, sige po kayo mag-mention, of Christ, and a church passion for souls becomes your lifestyle. That's our mission. Hindi po yung basta ginawa lang ni elder ni pastor. It is God's. Go ye therefore, sabi ng Panginoon sa Matthew. Okay, humayo kayo. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded to you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yun ang mission po natin. Do you have a mission? Kaya kayo nandito, may mission pa. Sa kaibigan ko yun, sabi ko, pare, kaya ka nandito, may mission ka pa. Share mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, pinagaling ka ng Panginoon. Sabi niya, pare, umiyak siya. Pare, oh, you have a mission. Okay? So, along that, a decision to make. Eto, is a mission impossible. Will you accept it? Di ba? Natatandaan niyo? Tan, 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 tan. Dahil lalagyan ko pang tunog yan eh. Di ba? Papakita ko, kaya lang ubus ang oras eh. Di ba? So, acceptin mo. Mission impossible. Pero sa atin, hindi po imposible. For nothing is impossible with God. Remember? Huwag niyo sabihin, imposible na mamaligtas yung mahal ko sa buhay. Sa inyo, imposible. Sa Diyos, wala. Nakits nyo? Share mo lang. Huwag mo intindihin. Nothing is impossible with God. Ano ngayon ito? Ito po, decision to make. Ito po yung choices natin. Alam nyo ba? Ngayon pa lang gumagawa kayo ng decision. That will mean to eternity. Yung pagtanggap nyo sa Panginoong sa Kristo, that will mean eternity. Magdidecide, whosoever, sasampalataya ka ba o hindi? Kung hindi ka sasampalataya, okay, hindi ka naman pagpipilitan ng Panginoon eh. Tama, nakukuha nyo po. You have to make a decision. Decision to make. Eto po, pakita ko po sa inyo. Nakakita nyo ba yan? Sa circus. Okay. Alam nyo, kung mapapansin nyo, trapeze po ang tawag natin dyan. Trapeze, yan. Ito po ang tao. Alam nyo ito, tsaka ito, ang goal niya, pumunta rito. Yan. Pupunta yan dito kasi meron siyang kalalagyan dito. Hindi lang po naipakita. Pero meron po yung stand dito. Tapos sila po yung nag-swing. Pagkatapos po lumilipat dito, sinasalo, tapos lilipat po rito sa pupuntahan. Tama? Ito po nangyayari. Kaya hindi natin nagagawa yung misyon ganito. Nakatayo ka rito, ayun yung swing. Halika na, swing ka na, sabi ni Lord. Baka mahulog ako eh. Dito na lang ako. Ala, patay ka. Sabi ng Panginoon, bali wala na pala yung buhay mo eh. Eh di wag ka na. Nakakatakot. Kasi may mission kayo. Anong mission mo? Para lumipat, kung magkasana parang ganito, ito Panginoong Kristo, ililipat kita anak sa langit. You have to make a decision. Tanggapin mo, magtiwala ka sa akin. Sasaluhin kita. Sumampalataya ka sa akin. Punta tayo langit. Iyoko Lord eh.
Baka mahulog ako. Ngayon yung iba naman ganito. Ito po yung iba. Tumalon. Kapit yung ano. Kapit. Ngayon, lilipat siya. Ayaw niya bumitaw. Lipat na, bitaw. Ayoko. Patatakot ako. Ganun ang ganun. Ang buhay. Pabalik-balik. Parang pendulum. Sabi ng Panginoon, bitaw na anak, bitaw. Mapapagod ka. Bumitaw ka na. Ayoko, Lord. Ako hindi mo saluhin. Tingin nyo ang buhay. Pagka walang tiwala sa Panginoon, pag ganun ganon lang, pag ganun ganon, wala napupuntahan. Tama. Ano mangyayari? Hindi na siya makabalik doon sa kabila. Ito may sasalo. Bumitaw ka na. Saluhin kita. Ayoko, Lord. Baka mahulog ako. Alam mo yung walang pang mangyayari. Ganon lang siya. Ganon. Isang araw mangangawit. Tama? Eventually, nakalimutan niya. Pagka nangawit ako, mahuhulog din ako. Tama? Mabigat ito. Pagka walang-wala ka ng lakas, tsaka mo pipilitin tumalon. Kaso ubos na lakas mo eh. Kailangan pa ba na mangawit ka? Ang sabi ng Panginoon, gusto ko maging masaya ka. Talon na, anak. Kapit lang. Dadalhin kita doon sa kalalagyan mo. Ang problema, ayaw natin sa pagtiwalaan. Nakuha niyo po yun? Kaya ito, pumasok sa isip nyo, may mission ako. Anak, halika na, talon ka na. Saluhin kita. Para marating mo yung pupuntahan mo dito. Nakukuha niyo po yun? Pero habang ikaw nasa ere, mga kapatid, ang daming papasok sa isip mo. Tama ba? Ito po yung nangyayari. Pagka ngayon, nandiyan ka na, tandaan niyo po yung sitwasyon, nakabitaw ka na. Ito nangyayari. Yan ito po mangyayari. Tingnan niyo po yung susunod. May direction na tinuturo ang Panginoon. Ito ngayon. Ito yung direksyon. Anak, balik, pag po, di ba? Huwag ka nang bumalik dyan. Ito yung direksyon. Punta ka doon. Yung kanina po, paano ba babalikin to? Ito. Yan. Tandaan nyo po, yung direksyon, sorry. Ito pong direksyon, papunta rito. Huwag kang bumalik. Ito, anak. Sasaluhin kita. Yan ang direksyon natin. Pero along that direction, tinuturo ng Diyos. Ito po nangyayari. Kasi parang yung katulad kay Abraham. Lord, okay na ako dito eh. Dito mo na lang akong pagpalain, huwag mo na akong paalisin dito. Okay na ako eh. Hindi umalis ka dyan. Comfort zone mo yan eh. Okay? Tuloy nyo. Ito po letter D na. Another second point na. So third point na pala. Divine mission. Remember the divine mission? The decision to make and the direction to follow. Ayan. Sunod lang. Bitaw. Tandaan nyo yung kanina. Ito, habang nandito kayo, ayan. Bumitaw ka na. Ito yung direksyon. Sumampalataya ka na. Pero along this line, ito po yung nangyayari. I have to admit it to you. Hindi po madaling sumunod sa Panginoon dahil susubukan ng pananampalataya mo. Dahil ang susunod po niyan, ito yung direksyon. This book of the law shall not depart of thy mouth. Sabi niya, you meditate it day and night that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous and then you will have good success. Remember, nung pinag-usapan natin about time, you give time to the book of the law. You meditate it day and night. Observe to do according that is written in this book. Sabi niya, the book of the law, sabi niya, for then you will make your way prosperous. Ito po yung gusto natin. And you will have good success. Amen? But along the way, ito na. Bibilisan ko na po. Meron pong delays. Tandaan niyo po. Sa direksyon na yon,
Eto, ano yung delay? Yung delay po, yung katulad kay Abraham, Lord, sabi mo, padamihan mo ako ng ano eh. Asan na, Lord? Lord, paano po, paano nangyari? Bago po misis ko, tumatanda na po ako. Lord, paano po yan? May edad na ako eh. Wala pa ba? Hindi pa ba kami magkakanak? Alam niyo ba kung ilang taon niya inintay? Alam niyo, 99 years old na po si Abraham. Noong nabuntis po si Sarah. Noong nakuha niya po yung mensahe niya, ay yung mission niya to be a great nation, 25 years ago, 75 years old. Sabi yan, tagal naman ito. Nung habang siya naghihintay, nagkaroon po ng delay. Alam niyo, along that delay, yun po mabigat. Habang ikaw, habang nakabitaw ka, sasaluhin ba ako? Tagal-tagal naman, parang ganun. Kaya hindi makapag-intay, sabi nung kanyang asawa, ito si Hagar, sige, sipihingan mo na lang yan para magkaroon ka ng anak. Kasi mukhang yung pangako naman ng Panginoon, mukhang hindi na po nagtiwala. Nakadelay eh. Alam niyo, there are times, ginagawa ng Panginoon, dinidelay niya talaga kung you will continue to stand firm in your faith. Sasampalataya ka ba sa akin pagka may delay? Sasampalataya ka ba? Lord, ang tagal mo naman pagalingin ng karamdaman ko, Lord. Nakakailang na ako. Pagalingin mo naman. There are times may delay. Kinusubok ka ng Panginoon. Lord, ang tagal-tagal ko na naghihingi sa iyo ng bahay. Hanggang ngayon, umuupa pa rin kami. Kala ko pagpapalain mo kami, Lord. Hintay lang, anak. Kasi bakit? Baka hindi ka pa sa tamang panahon. Di ba? In His time, He makes all things beautiful. Tandaan yun. I'll give you a good example. Pagka ang anak nyo, ako po, maaga ako natutong mag-drive ng motor. May tricycle na po ang tatay ko. At gusto ko pong i-drive na yung tricycle niya para mamasada. Pero sabi ng tatay ko, lolo ko po, hindi ka pa po pwede. Kasi, ko pa wala ka pa sa tamang edad. Bawal. Marunong na ako mag-drive eh. Marunong na ako mag-drive para meron naman. Kasi namamasada po yan dyan sa may parang. Sabi ko, tatay tawag ko sa lolo ko. Kaya ko naman marunong na nga ako 13 anyos pa lang po ako noon. Gusto ko pong, siyempre, yung baon, gusto kong magkaroon ng additional baon. Kasi, sabi ko, tay, pwede ko bang ilabas? Hindi nga pwede. Siyempre, ako makulit. Nilabas ko. Alam niyo, ito mabigat. Isang beses, lumabas ako? Umita ako. Nakailang beses akong labas. Sa tigas ang ulo ko, labas ako, alam niyo naman ikot-ikot lang, bago ako pumasok, may additional baon ako. Di ba? May kita ako, pag gasolinahan ko lang, okay na. Alam niyo, isang beses, meron pong nanghuli. Naku na, nadali ako. May nanghuli doon sa pila. Sabi, ano ka? Sa lisensya mo? Naku, umiiyak po ako nung dinala ako doon sa nung puli, halika dito. Sabi humingi po ako ng tulong doon sa presidente ng TODA. Sabi ko, naku, tulungan niyo po ako. Alam niyo, buong kita ko, nung araw na pauwi na ako, napunta doon sa pulis, umiiyak ako. Anong dahilan? Hindi ako marunong maghintay eh. So, wala sa tamang panahon na ako babigyan ng lisensya. Tama po ba? Nakuha niyo po ibig sabihin? Di ba, may edad yan eh. Kaya ka bibigyan ng lisensya. Ganon din ng Panginoon. Kayo, hindi pinahintay na pa. Sandali lang anak. Bilisan ko na po at alam ko yung iba'y sa inyo. Sumunod po, nakakaroon ng difficulties. Along the way, may difficulties. Lord, ano ba to? Ang tagal naman, Lord, nahihirapan na ako. Nakuha niyo, nahihirapan na ako, Lord. Pagalingin mo na, please. Tukunin mo ito problema ko. Hirap na ako. Pagtitiwala ka pa ba? Can you continue to stand firm? Tiwala ka pa ba? Yung si Joshua po, sabi niya, yung Jericho, yan, wall of Jericho. Sige, mapapasin yan. Sige, Lord, umikot kayo. Araw-araw isang ikot. Ikot? Ikot, isang araw isa. Ikot sa wall. Kala ko, bibigyan mo na sa amin. Umikot ka. Sumunod ka lang, ikot ka. Ikot sila, ikot. Tahimik lang sila, ikot. Pangalawang araw, ikot uli kayo. Pagdating na ikapitong araw, 7 beses nyo ikutin. Ano ba naman to? Ang hirap naman ng pinagagawa mo. Paano kung hindi sumunod?
Hindi po nila nakita nag-iba yung wall of Jericho. Nakukuha niyo po? Bakit kailangan pang gawin ng Panginoon yun? Kasi, dinidevelop niyo yung pananampalataya niyo sa Kanya. Magtitiwala ka pa ba? Ito mabitindi. Sumunod. Nako, wala na. Paano na to? Doon nakita ni Moses, Lord, ano to? Red Sea na to, dagat na to. Chariots of Pharaoh, mamamatay kami rito. Nakalimutan nyo. Imposible, nothing is impossible with God. Sabi ng Panginoon kay Moses, humakbang ka. Kung magkasano, ito po yung dagat. Lord, dagat eh. Humakbang ka. Parang yung trapeze, tumalong ka. Saluhin kita, Lord, dagat, pamamatay kami dyan. Nothing is impossible with God. Bago niya iapak yung paa niya, sabi po sa Biblia, ng salita, nahati ang dagat at pumatong ang kanyang mga paa nila sa tuyong lupa. Saan kayo nakakita noon? Na ang dagat mo, pagka nawala ang tubig, pag-apak mo, lulubog ang paa mo. Tama? Pero sa pagkakataon yun, hindi po lumubog ang kanilang paa. Saan ang dahilan? Nothing is impossible with God. Ang tanong ng iba, bakit nung pagdating sana nila doon, inihati na? Tama, para hindi na sila natakot. Ang sabi ng iba, sabi ng ibang Israelites, ano ka ba, Moses? Dinala mo ba kami dito para mamatay? Sisiyan dito, sisiyan doon. Nakuha niyo po yun? Dead end. Wala na kumaanuhan. Sagad na to, Lord. Saan pa? Tubig. Chariots of Pharaoh. Saan ako pupunta? Nakalimutan mong tumingin sa itaas. Manalangin ka. Andun ang katugunan. Doon nahati ang dagat. Doon lang nila na-realize, nothing is impossible with God. Ito po maganda. Matapos yung makikounter ang delays, ang difficulties, ang dead ends, deliverance to hope for. After this life, mahirap ang buhay. Kaya mag-alala, i-deliver tayo ng Panginoon doon sa ating kalalagyan. We hope for. Ano yung narinig nyo kanina? Ano yung faith? Faith is the substance of things hoped for. Umaasa ka ba doon sa deliverance na yun ng Panginoon? Yes. Hoping for that deliverance. Matapos ang buhay natin ito, ay may buhay tayo, nakapiling natin ng Panginoon magpakailan paman. Okay? Ano po yung bibilisan ko na lang po ito. Ang tatlong klase ng deliverance, yung pong sa Bible study na mention ko na po ito eh. Circumstantial deliverance. Okay? Hindi ko na po ito isinulat. Sulat nyo na lang kasi another message po ito. Tapos, yung circumstantial, yun po yung ginawa kay Moses. May dagat, paano ba ito mamamatay kami? Para mabago sitwasyon, pinatuyo yung dagat. Hinati yung dagat, pinatuyo. Circumstantial deliverance. Okay? Yung number 2, it's a personal deliverance or tinatawag natin yung attitude natin, yung new attitude, yung tawagin na, kaya personal lang ginawa ko po diyan, binabago ng Diyos ang attitude nyo sa mga bagay na hindi nyo kayang baguhin. Remember the serenity prayer? Remember the serenity prayer? Ano sabi ng serenity prayer? Lord, give me what? The serenity, the peace of mind, the things that I cannot change. And give me the courage to change the things that I can.
another message po ito. But anyway, I hope na meron pong in-impart ang Panginoon sa puso nyo of all these things na ating napag-aralan. Ano yung destiny natin? Destiny to claim, it is the eternal life that we will have after this life. Alam niyo bang, after this life, we have a life after this life? Life after death? Do you believe in that? Is your name written in the book of life? That is our ultimate deliverance. Remember that. Ano man ang mangyari sa atin, wala na tayo sa mundong ito, hindi tayo dito. We have a destiny to claim. Amen? Tayo po ngayon, bago kayo patayuin, tayo po ngayon ay magmuni-muni. Sige po, habang lahat ay nakapikit at nakayuko. Mga kapatid, sa mga bagay na inyong narinig sa umagang ito, we talk about faith. Itong pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay tunay na ito nag-uugnay sa atin sa Diyos. Sabi niya, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Nawa ang pananampalataya natin, mga kapatid, ito man ay dumaan sa matinding pagsubok, dinadaan tayo ng Panginoon because we have a mission, a divine mission, and a decision to make in this life. Just like yung trapeze na yun, Lord, natulungan mo kami na sumunod sa direksyon tinuturo mo sa amin, even though magkaroon ng delays, difficulties, and dead ends. We know, Father, at the end of these things na nangyayari, you will continue to deliver us, a deliverance to hope for, because we have a destiny to claim. Father God, kung meron pong isa o higit pa na hindi pa po lubusan nagtitiwala sa inyo, sa aming Panginoong Kristo, nawa po sa pagkakataong ito ay iniimbitahan niyo po siya, ang taong ito na lumapit sa inyo. At habang tayo po ay nasa ganitong pagkakataon, ako po ay tatanungin kayo, kayo po ba'y tiyak na nakasulat na ang inyong pangalan sa Book of Life? Kung hindi pa, remember, you have to admit that you are a sinner and admit that you need a Savior. And you have to believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Kailangan niyo po ang Panginoong Kristo. Nawa ay huwag kayo lumabas ng bahay-sambahang ito walang katiyakan at hayaan nyo na kayo po ay makasama at makarating sa langit na bayan, the destiny to claim. Ako po'y mananalangin. Father God, muli po'y nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito, sa mga bagay na amin pong napag-aralan. We have to stand firm, Panginoon, sa amin pong pananampalataya. Sa mga bagay na nararanasan namin, hayaan nyo maging matatag po ang aming pananampalataya. For we know, Father, that you will never leave us nor forsake us. We have to hang on sapagkat alam namin that your promises, ang inyong pangako sa amin, Panginoon, ay kailanman ay hindi po magmamaliw. We have to hold on to your promises sapagkat kasama po nito ang inyong presensya, provision, protection, at even a place, our destiny in heaven. Father God, muli, ang lahat ng ito ay aming pinagkakalob sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Kristo. Amen at amen.